Unang-una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos. Wala po akong idea na gagamitin ako ng Panginoon sa lugar na ito. Kung yung Diyos na sinasamba namin sa Tuwi, Batangas, yun din po yung Diyos na ating sinasamba dito po sa UPC Pilar. Hallelujah. Hallelujah. Paumanhin mga kapatid, baka may labas ko yung accent ko, hindi ko kasi minsan mapigilan. Ako po ay puro Batanggenyo. Kaya medyo baka may labas ko yung pagiging alae. Ano po? Ayun. It is an honor and privilege na mangaral po sa inyo. Hindi po ako karapat-dapat na mangaral sa inyo, mga kapatid. Ganun pa man, ako ay patuloy na ginagamit ng Panginoon. Hindi po ako ang bida dito, mga kapatid. Isa lang po ang bida dito. Yun po ang Panginoong Jesus lamang. Wala nang iba. Hallelujah. 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 At gusto pong kayong kamustahin ni Papa. Dati lang po, yung last time ko pang visit, way back 2016-17, doon pa po sa loob, papasok pa. Ngayon, ito na, grabe mga kapatid, yung pagpapala, amen, hallelujah, ng church na ito, mga kapatid, amen. At nawa, magtuloy-tuloy pa, amen. May mga familiar faces na po akong nakikita, pero yung iba, hindi ko po familiar. Kaya, paumanhin. Amen. Hallelujah. Ating pong palakpakan ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Come on, church. Let us worship the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. 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 Praise the name of Jesus. Let us open our Bibles in 2 Corinthians 4 verse 8. Second Corinthians 4 verse 8 to 9. Sabi po sa verse 8, sa wikang Ingles, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Verse 9. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Hallelujah. God bless His words. Sino na po dito ang pagod na sa buhay? Come on, church. Nakikita kayo ng Panginoon. Sino dito ang pagod na sa buhay? Hindi tayo robot, hindi tayo android. Kaya kung sasagot tayo na pagod na ako, Panginoon, it's okay. There are times na sinasabi natin, Panginoon, kaya ko pa. Ang tao ay limitado lamang ang kakayanan, mga kapatid. Kaya kung kailangan nyo mag-reach out sa Panginoon, reach out to Jesus, mga kapatid. Hallelujah. 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 I would like to give you the title, mga kapatid. Knock down, but not knock out. Knock down, but not knock out. Hallelujah. Shall we raise our hands to Jesus, mga kapatid? Isang simbolo ng pagsuko sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na patuloy mo kami ginagamit, patuloy mo kaming pinagtitipon-tipon sa iyong gawain, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, bilang isang instrumento na may bahagi, Panginoon, ang iyong mensahe, Panginoon. Hallelujah. We claim the revival, Panginoon, not thy might, not thy power, but by your Spirit, O God. Kumilos ka, Panginoon, sa lugar na ito. In the name of Jesus, in the name of Jesus. In your mighty name, everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maaari na po tayong makaupo, mga kapatid. Praise the Lord. Medyo nakaka-pressure.
Hallelujah. Knocked down, but not knocked out. Moral sa buhay, mga kapatid, there are times nandahil sa trabaho, nandahil sa mga assignments, nandahil sa mga workloads. Amen. There are times na knockdown tayo, mga kapatid, dahil sa stress, frustration, ano pa? Anxiety, depression, kalungkutan. Amen? Or may mga bayarin. Yun. Come on, church. Bayarin, utang, life itself. Well, mga kapatid, life is designed to knock you down. It will knock you down time and time again. But it doesn't matter how many times you fall. What matters is how many times you get back up. Every setback is a setup for a comeback. Hallelujah. Shall we clap our hands to the Lord? Life will knock you down, but you have two choices. Either you stay down or get up. You have two choices. Stay down or get up. Ito pa nakakalungkot minsan, mga kapatid, bilang isang Kristiyano. Nako-question pa natin ang Panginoon. Hello? Minsan bilang isang Kristiyano, sabihin na natin inborn o sabihin na natin hindi inborn. Para hindi na maano sa isip. Kung na-question natin, Panginoon, bakit si sister, si brother, ang ayos-ayos naman ng buhay. Bakit ako ganito? Panginoon, bakit may bagong cellphone, nakabili agad? New release, iPhone. Pang ilang iPhone na po ba? Hindi ko na kasi 17, 16. Ako, ito pa rin cellphone ko. Bakit si sister? Nagpapagawa na ng bahay. Ako, nagpapagawa pa ng kulungan ng aso. Sa kanya, bahay na literal. Ako, kulungan pa ng aso. Kino-question ang Panginoon. There are times, mga kapatid, naiintindihan ko po kayo, mga kapatid. Tao po tayo. There are times na nako-question natin ng Panginoon. Ito po, mga kapatid, sarili ko lang to, mga kapatid. Kung kayo may question sa Panginoon, ask Him. Because God is bigger than your question. Kung kayo ay may tanong sa Panginoon Diyos, kung parang hindi mo alam kung anong gagawin, if you want to ask God, God is bigger than your questions, mga kapatid. Minsan nami-misinterpret natin ng Panginoon Diyos. Hello? Minsan nami-misinterpret natin ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Sabi mo, Panginoon Diyos, ayaw mo ako pahirapan, pero bakit itong aking pinagdadaanan? Let me clarify something, mga kapatid. Ang Panginoon Diyos, ayaw kanya pahirapan. Pero, pinapahintulot niya at kalooban niya na ikaw ay dumaan sa ganong pagsubok. Bakit? In order for you to grow. Nami-misinterpret natin ng Panginoon. Panginoon, bakit si brother? Okay na okay naman. Mga pagsubok, nalalagpasan agad. Parang ang gaan lang sa kanya. Bakit sa akin? Parang kailangan ko nang ilibing ang sarili ko. Parang hirap na hirap ako. Minsan nami-misinterpret natin ng Panginoon. Everything happens for a reason. Ang Panginoon Diyos ay may plano sa iyo. Do not compare your chapter 1 to someone's chapter 20. You are on your own chapter. Huwag mo i-compare ang iyong sarili sa iba. Hallelujah. At kahit ikaw ay minsan may kino-question sa Panginoon, sabihin mo ito sa iyong sarili. And even in my lowest place, I will give you my highest praise. Hallelujah.
unti-unti na lumalabas yung pagkakaalay ko. Hallelujah. 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 Just like Joseph, mga kapatid, we are familiar, Joseph the dreamer, mga kapatid. Si Joseph, mga kapatid, may mga kapatid siya. Joseph's brothers were jealous of him and his dreams, and they plotted to kill him. Hanggang siya tinapon sa dark pit, mga kapatid, sa balon. And they sold him into slavery. And they told their father that Joseph was dead. Pwede po palabas ng screen ng Jeremiah 29 verse 11. Sorry po Jeremiah 29 verse 11. Si Joseph, mga kapatid, may mga kapatid siya. Mga kapatid niya galit sa kanya. Inggit sa kanya. Hanggang sa pinagkaisa, patayin na lang natin to si Joseph. Wag. Ibenta na lang natin. Di ba? Way back, uso na. Mga business-minded talaga mga tao eh. Noon pa pala, business-minded na. Benta na lang natin. Sige, benta na lang natin. Hanggang sa binenta, naging slave. Mga kapatid. Ang sabi nga mga kapatid, hanggang sa yung asawa ni Pharaoh, mga kapatid, na inaakit si Joseph. Nung tumanggi si Joseph, pinagkamalan pa si Joseph yung masama. Hanggang nakulong na, mga kapatid. Di ba? If, mga kapatid, sabi si Jeremiah 29 verse 11, ang sabi doon, mga kapatid, sabi ng Panginoon, "For I know the plans that I have for you." Hindi sinabi, "Oh, Joseph, ito yung plano." Joseph, ito yung plano. At sabi sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans." Ako ang nakakaalam ng plano. Nakukuha niyo, mga kapatid? Nagbibinata. "For I know the plans that I have for you." Eh kung ang Panginoon Diyos sinabi ang plano kay Joseph, sa tingin niyo ba tutuloy si Joseph? Joseph, ito ang plano. Magagalit ang kapatid mo sa iyo. Ibebenta ka, itatapon ka sa balon, at gagawin kang slave. Sa tingin niyo ba si Joseph tutuloy? At sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans." Ako ang nakakaalam ng plano. Eh kung sabihin natin, o halimbawa, ikaw, may kapatid ka, brother, ibenta ka ng kapatid mo. Di ba? Eh kung sabihin ng mga kapatid mo, "Naku, patay na si brother. Wala na." Sa tingin mo, tutuloy pa? Hindi. Ang Panginoon Diyos ang nakakaalam ng plano. "For I know the plans." He has the blueprint, mga kapatid. Dahil tayo, alam ng Panginoon Diyos yan, tayo mga tao, pag sinabi ang plano, hindi tayo tutuloy. Mukhang nagkakaalaman. Anong pinapakita sa atin ng Panginoon? Vision. May pinapakitang vision. Bakit may pinapakitang vision sa inyo? Dahil yun ay para sa inyo. At kung hindi nyo pa alam ang plano, dahil ang Panginoon nga may alam ng plano eh. "For I know the plans that I have for you," declares the Lord. Kaya minsan nami-misinterpret natin ng Panginoon Diyos. Ay, nanaginip ako. Ang ganda ng panaginip ko. Meron akong sasakyan. One time, naginip ako, mga kapatid, ang dream car ko, jeep. Hindi yung pang 10 tao, Hindi pang 10 tao. Jeep Wrangler, mga kapatid. Jeep. At ngayon, mga kapatid, pinag-pray ko yun, specific in my prayers. Kung tayo ay mananalangin, huwag na natin pahula pa sa Panginoon. "Panginoon, gusto ko sasakyan." Binigyan ka ng owner. Binigyan ka nga ng tunay na jeep na gano'n, 10 tao. Eh, sabi mo, sasakyan eh. Be specific sa inyong panalangin. Brother, matanong ko lang, may dream car ka? Ano pong dream car nyo? Anong kulay? Matic, manual?
Manual. Specific. Dream car ko mga kapatid, Jeep Wrangler, kulay black, manual. Kung pwede pala kayo ng gulong, thank you Lord. Be specific sa inyong panalangin mga kapatid. Dahil sabi nga, in Matthew 7 verse 7 mga kapatid, ask, seek, knock. Kung pwede niyong kalampakin ng Panginoon! Ito yung aking prayers. At ngayon, hindi sasabihin malaman ng Panginoon ang kanyang plano na para sa iyo. All you have to do is trust. Trust the process of the Lord. Hallelujah. Shall we clap our hands to Jesus? The most important thing in our relationship with God is our attitude. Attitude towards God. May prayer ka, hindi lang nasagot. Sorry for the word. Tumalikod na. Huwag naman po mangyari yan. May prayer ka na hindi naman, parang hindi pinapansin ng Panginoon. But si sister, answered prayer na. Ako hindi pa. Taon na lumipas. Taon na dumaan. Si brother, si sister, answered prayer na sa kanilang mga pangangailangan. Ako hindi pa. Kulungan pa rin ang aso meron ako. Bakit ganun, Panginoon? Hanggang sa kina-question mo na, hanggang sa, di naman ako a-attend na. Our attitude towards God is very important, mga kapatid. Huwag natin i-misinterpret kung anong plano ng Panginoon Diyos para sa atin. May iba't ibang plano ang Panginoon Diyos sa bawat isa. Shall we clap our hands to the Lord, mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. Just like Job, mga kapatid. Si Job, mga kapatid, hanggang hinamon siya ng kaaway. Hinamon ng kaaway ang Panginoon Diyos. Kaya lang naman loyal yan sa iyo eh. Kasi mayaman. Try mo tanggalin yan lahat. Tatalikod yan sa iyo. Try mo tanggalin yan lahat. Sabi ng Panginoon, sige. Gawin mo yung gusto. Pero wag mo lang siyang patayin. Hanggang sa ginawa ng kaaway ng Diablo, mga kapatid kay Job. But take note, after all ng mga nangyari kay Job, mga kapatid, ang mga nawala sa kanya, take note, Job was not a king. Job was not a pastor. Si Job ay hindi propeta. Si Job ay hindi rin evangelista, apostle, doktor. He had no ministry. Yet, si Job ay tumalikod sa gawa ng kaaway. You don't need to hold an office in the church to start living in holiness and have good character. Being a Christian is not having an office or position in the church. Being a Christian is seeking to be in the presence of God, being obedient and fearing Him. Hindi kung kailangan ko muna receive muna ng mga blessing material or financial bago ako tumino. No, hindi ganon mga kapatid. Hindi po ganon mga kapatid. Dapat tayo ay magpatuloy sa Panginoon Diyos. Kung meron man o wala, tayo magpatuloy sumimba. Patuloy tayo isubmit ang ating sarili sa ating Panginoon Diyos. And when you have a prayer and God says no, it is not a rejection, it is a redirection. When God says no in your prayer, to your prayer, it is not a rejection, it is a redirection. Huwag natin i-misinterpret, mga kapatid, ang pagkilos ng Panginoon Diyos sa atin. There are times na mahirap. Yes, it is supposed to be hard, supposed to have movement of doubts, supposed to have difficulties or sacrifices. But at the same time, mga kapatid, we should fall in love sa challenges for us to grow, mga kapatid. Hallelujah.
In Joshua 1 verse 9, sabi mga kapatid, be strong and courageous. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goes. Tayo magpakatatag mga kapatid. Merong isang kapatiran, I will not mention the name mga kapatid. Merong isang kapatiran na tawag dito, yung patay, parang patay ilaw, patay ilaw. Patay sindi, patay ilaw, patay ilaw. Thank you po. Kasi ang nangyayari, bumabasa sa kanyang nararamdaman, sa kanyang emosyon. Pag broken ang sipag, sumamba. Church, sabihin, Panginoon, sa kami no, sige, pag-pray natin to. Nasaktan siya. Nung okay na siya, nawala. Naka-move on. At ngayon, mga kapatid, na-broken ulit. Patay sindi, not judging the person, mga kapatid. I'm using it as an example. Siya naman ay nagpapatuloy. Ngayon, mga kapatid. Nakakalungkot, mga kapatid, na minsan, bilang isang Kristiyano, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, pero bumabase pa rin tayo ng emosyon. Alam niyo bakit, mga kapatid? Ang utak ay nandito. At ang puso ay nandito. Dapat kasi nangingibabaw ang pag-iisip kaysa nararamdaman. Everybody say, praise the Lord. Amen. Ating pong palakpakan ng Panginoon Diyos. Ngayon, Pastor June, ngayon, minsan mga kapatid, sinasabi, bugbog na nga ako sa trabaho, bugbog na nga ako sa school, bugbog na nga ako sa mga gawain ng bahay. Pati ba naman dito sa church, papangaralan pa ako ni Pastor, bubugbugin pa ako ng salita. Naku naman, Pastor, wag naman ganon. Hear me very clearly, mga kapatid. In itong building na to, sa tingin nyo, paano to ginawa? Itong bahay na to. Hindi to bahay pala, sorry. Building na to. Yung SM, sa tingin nyo, ilang taon bago nagawa? Matagal. Matagal. Sa tingin nyo, ito. Siguro buwan to. Mga bahay na nakikita nyo dito, mga kapatid. Matagal. It takes months, years, para i-build and to maintain, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, sa loob ng taon, in order for this building to build, kailangan pukpukin. Patawarin niyo po ako, Pamanhin. Kailangan pukpukin. Kailangan imartilyo. Kung kailangan lagariin, lalagariin. Lalagariin at pupukpukin. In order for this building to build and maintain. Sa tingin niyo yung SM, sa tingin niyo ba isang araw lang yon? Kung isang araw lang yun, mga kapatid, takbuhan ng mga tao dyan. It takes months and years. Kaya kung ang inyong pastor ay nangangaral, in order for you, for us to grow, mga kapatid, kung kailangan tayo pukpukin ng salita dahil ginagamit ng Panginoon bilang isang instrumento, ang inyong pastor, mga kapatid, kung kailangan tayo pukpukin ng kanyang mensahe, huwag tayo magdamdam, mga kapatid. Hallelujah. Kung kailangan lagariin. Kung kailangan pukpukin ng salita ng Diyos, let it be. Kalooban niyo ng Panginoon Diyos Si pastor, pinapatamaan na naman ako. Ako yan. No, mga kapatid. Panglahatan tong salita ng Diyos, mga kapatid. In order for us to build, in order for us to make strong, to stand,
Kailangan tayo pukpukin ng salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. Sinong matigas ulo? Biro lang po. Hallelujah. Shall we clap our hands to the Lord? So, huwag natin i-misinterpret ang Panginoon Diyos, mga kapatid. Para sa atin po ito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. In Matthew 9, verse 20 to 22, a woman, 12 years of bleeding, and behold, a woman which was diseased with an issue of blood, 12 years, came behind him and touched the hem of his garment. Verse 21, for she said within herself, if I may but touch his garment, I shall be whole. Verse 22, but Jesus turned him about, and when he saw her, he said, daughter, be of good comfort, thy faith had made thee whole. And the woman was made whole from that hour. Imagine ninyo, 12 years. Dito mga kapatid, way back hindi pa uso ambulansya. Hindi pa uso ambulansya. Gumagapang talaga sa sakit. Dito mabalitaan mo, 40 na yung temperature, tawag na ambulansya. Di ba mga kapatid? Pero yung babaeng may sakit na 12 years, 12 years nang dinudugo, mga kapatid. Gumagapang pa. In this story, mga kapatid, yes, ang ganda mga kapatid dahil siya pinagaling ng Diyos sa kanyang sakit. Pero kung nai-imagine nyo ba, 12 years na pagtitiis, 12 years na may dinudugo, may karamdaman kang ganito mga kapatid. Hindi biro ito mga kapatid. Doon nga po sa loob, sa perpetual mga kapatid, tinatanong lagi namin, anong pain scale nyo? Pag nakikita namin 7 pataas, personally mga kapatid, ako nahihirapan na nga ako eh. Itsura pa lang nila na may niinda na sa katawan. Pero ito, 12 years. 12 years mga kapatid na dinudugo. Kung sa iba ito, wala na. Hindi na, ako gato na lang ako. Mamamatay akong dinudugo. Mamamatay na akong ganto. Pero hindi. Anong sabi niya? Mahawakan ko lang ang kanyang damit, ako'y gagaling. Hallelujah. 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 Minsan mga kapatid, hindi problema ang pastor. Hindi problema ang church. Minsan hindi rin problema ang trabaho. Minsan hindi rin, wait lang po baka ma-misinterpret niya ako Minsan hindi nagiging problema ang trabaho, hindi problema ang mga labada, mga hugasin. Ano po? Minsan mga kapatid, try to ask ourselves. Minsan nabubugbog tayo ng sarili nating isipin. Kakauwi mo pa lang, papasok pa lang, pagod na ako. 8 a.m. in the morning, pagod ka saan? Kakaligo? Pagbangon? Saan na pagod? Lakad, papuntang terminal. Pagod. Minsan nilalamon tayo ng isip at ganyan gumawa ang kaaway. Ganyan gumalaw. Ibang galawan ang kaaway. Pag ang galaw ng kaaway, kung halimbawa, sa mga boys, may papakitang chicks, layuan mo ako. Ano tawag? Kanta, tukso. Layuan mo. Hindi lalayo tukso sa iyo. Lalapitan ka pa niyan lalo. Ikaw ang lalayo. Everybody say, praise the Lord. Amen ba, mga boys? Amen. Amen. Ang pagkilos ng kaaway, mga kapatid, it's not the physical, mga kapatid. It's all about mental. Ang pagkilos ng kaaway, mga kapatid,
titirahin ang iyong pag-iisip. Sisiraan ang iyong pag-iisip. And so on spiritual, and so on physical. Why? I'm speaking based on my experience, mga kapatid. Hallelujah. In this note, mga kapatid, sa tagal kong pagiging Kristiyano, mga kapatid, matagal, nagpagamit din ako way back sa Panginoon hanggang sa ma-burnout sa gawain sa Tuwi, Batangas, mga kapatid. Active sa church, kung may gawain, every youth camp, nakikita ko si Sister Carla. Every youth camp, active. Kung ano man gawain, kung alam kong may practice. Kung alam kong may kailangan si Papa takbo, walang dalawang isip. Kasi mga kapatid, hindi biro maging anak ng pastor. Let me share sa inyo, mga kapatid, kung gaano ako binugbog at nilapa ng kaaway. Are you ready? Matutulog na tayo. Storytelling na. Yan. Once upon a time. Ito. Yan. This is my greatest testimony. Pumuyok pa, di ba? Mag-storytelling na, pumupuyok pa. Praise the Lord. Shall we clap our hands to Jesus? Hello, hi, to whom might read this, please keep it to yourself. Thank you. I'm Romar. Close parenthesis, pangat sulat ko. Haha. Meron po niyan. Well, gusto ko lang naman makwento tungkol sa buhay ko kung ano napagdaanan ko bilang isang anak ng pastor. Masarap ba maging anak ng pastor? Minsan madaming nagtatanong kung ano ba daw pakiramdam maging anak ng pastor. Let me share you my story, brothers and sisters. Marahil ang iba ay hindi alam mga pinakamalalim kong pinagdadaanan. As a pastor's kid, napakahirap ng tungkulin na binigay ng Diyos sa akin. Pagsilang ko sa mundong lupang ito, ay meron na akong titulo at yun nga ay anak ng pastor. Bagamat hindi maintindihan ng iba, pero alam at naunawa ng mga kapwa ko Kristiyano ang aking ibig sabihin. Dati nagtatanong ako sa mga kapwa kong pastor's kids. Bro, ano pakiramdam mo, pastor's kid ka? Nahihirapan ka ba? Sagot nila sa akin, oo, mahirap kasi kailangan maging magandang impluwensya sa mga tao, sa mga paligid. Maging role model sa church. Mahirap man pero masaya, I am blessed. Sagot ng kapwa kong pastor's kid. Madami akong kinausap at tinatanong sa mga kapwa kong pastor's kid. Pero hindi ko makita na parang ayaw nila na maging anak ng pastor. Ako sa loob ng damdamin ko, sana yung perspective nila ay ganun din sa akin. Pero bakit yung pananaw ko ay iba? Pare-parehas naman kami inborn Christians. Pero bakit ako? Iba ang aking pananaw. Ayaw na ayaw ko maging anak ng pastor. Lagi ko yan sinasabi, itatak nyo po yun sa bato dati. Ayaw na ayaw ko talaga. Sinasabi ko sa sarili ko, sa dinamit-daming tao o Kristiyano, bakit ako pa ang naging anak ng pastor? To make the story short, hindi nyo aakalain, anak ng pastor nagagawa ang mga bagay na ito. Hallelujah. Anak ng pastor na nagagawa ang mga bagay na ito. Na mag-inom, natutong manigarilyo, palamura, laging hubad sa labas ng kalsada. Gabi-gabi na inom, lagi nasa barkada, uuwi, madaling araw, lasing. At sobrang pag-iisip kung ano-ano pang
kalokohan, makipag-away, makipagrambulan. Naging pangit na kaibigan. At dahil nagawa ko ang mga bagay na yan, sa sobrang dami kong nagawang kalokohan, ay may nakapagsabi sa akin, isang tao. Nalaman na gano'n ang mga gawain ko. May nakapagsabi sa akin, mga kapatid, na anak ka pa naman ng pastor, ganyan ang ugali mo. Hallelujah. Para sa akin, ito ang pinakamatindi na salita sa akin. Sabihan man ako ng, sorry for the term mga kapatid, sabihan man ako ng tanga, ng bobo, siraulo, walang kwenta, wala yun para sa akin. Wala yan mga salitang yan. Pero sabihan ako ng pastor's kid ka pa naman, ganyan ka. Pinakamasakit at bigla akong na-off guard. Hindi ko alam gagawin o sasabihin, napatahimik na lang ako bigla. At hanggang sa pagtanda ay dala-dala ko yung salitang yun. Yung sinabing yun sa akin. Nagkaroon ako ng anxiety every day, every night, overthinking. Gusto ko umalis sa church, maglayas sa bahay. Nilamon ako ng kaaway paloob, tinira ang aking isipan, tinira ako paloob bago ako tinira palabas. Sa spiritual, mental, hanggang sa physical. Nagawa ako mag-drugs na baka sakali gumaan loob ko at makatakas sa realidad. Yes, mga kapatid, I smoke weeds way back. At nagawa ako maglaslas in many, many times. Saktan ang sarili, magwala sa kwarto. Sumigaw sa labas, sumigaw sa kwarto. At nagawa ko din magbigtis sa kwarto, mga kapatid. I wanna give up. Sukong-suko na ako, ayaw ko na. Umiyak ako nang habang may nakatali sa leeg ko. At may mga sugat sa aking kamay at sa aking katawan. Hanggang sa nakaramdam ako ng yapos na napakainit. Na yapos and realizing some things. Kailan ba ako binigo ng Panginoon Diyos? Kailan nga ba ako binigo ng Panginoon Diyos? Kailan ba ako hindi sinuportahan ng magulang ko? Hanggang napaisip ng malalim, ako ay nagbulag-bulagan sa pinakita ng Diyos sa akin. Sa mga nagawa niya sa buhay ko, sa family ko, ako ang problema. Hindi ko binibigyan pansin ang lahat ng biyaya na binibigay sa akin ng Panginoon Diyos. Lumuhod ako sa Panginoon Diyos at ibinigay ko sa Kanya ang lahat ng aking mga aking isipin, overthinking, anxiety, problems, and sin. There's one question, mga kapatid. What will you do if you don't know what to do? What will you do if you don't know what to do? Ito ginawa ko, mga kapatid. I prayed. I surrender. Lahat sa Panginoon Diyos. Mahirap gawin, but invite God into your difficulties. Sabi nga ni Pastor Lutero, no matter what happened, just stay in the church. As in, no matter what happened, just stay in the church. No matter what happened in your life, stay in the church. Yes, I was broken, but I'm not just broken. I am gracefully broken. I am broken in the hands of Jesus, in the hands of God. And God will restore us, renew us, redirect us. In 1 King, mga kapatid, when Elijah said, Lord, I want to die, God gave him the strength to live again. Shall we clap our hands to the Lord, mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. Are we under pressure, mga kapatid? Yes. Do we get confused? Sometimes. Yes. Do we face harsh criticism? Yes. Are we knocked down sometimes? Yes. Ganon talaga, mga kapatid. Life will knock
you down, mga kapatid. Hindi ito cafeteria na ikaw ang pipili ng iyong problema. Isa nga ang latte na gatong kalaking problema. Hindi po ganon, mga kapatid. Amen. Ang Panginoon Diyos ang magbibigay, mga kapatid. Whether minsan hindi natin maintindihan. Hindi natin maintindihan kung anong plano ng Panginoon Diyos. Trust the process. Trust His perfect timing, mga kapatid. Way back, mga kapatid, kaya yung galawan dito, sa Las Piñas, mga kapatid, alam ko yan. Alam ko yan, mga kapatid, galawan sa Las Piñas dito. Aapir ka, pag abot sa'yo, nasa kamay mo na, bilis. Ganun kadali, ganun kabilis. Speed. Meron nga, mga kapatid, magbabayad, isang paalis na, pag-appear, nasa kamay mo na rin yung pera. Bayad. Ganun, mas mabilis pa sa GCash. Hallelujah. There are times, mga kapatid, way back, mga kapatid, there are times na gusto kong lumayas, galit na galit ako. Let me share sa inyo, mga kapatid, na ayaw ko talaga maging anak ng pastor. Galit na galit ako. Sorry for the word. Galit na galit ako sa mga Pentecostal. Di ko alam bakit. Kabo gusto ko yung girahin. Ganun yung pakiramdam ko, mga kapatid. Kasi bakit? Bilang isang anak ng pastor, kailangan namin maayos yung pananamit, pagkilos. Kailangan musician ka, kailangan tumatayo ka. Bakit? Anak ka ng pastor eh. Sabi ko, sakit sa ulo. Maging totoo sa inyo, mga kapatid. Way back talaga. Hanggang sa hindi ko na kinaya, sinasagot ko ang aking ama. Ako ba may gusto nito? Ako ba may gusto nito pa? Ayaw ko. Ang naging way out ko, mga kapatid, barkada. O online class. Nauso online class dati, 2020. Di ba, mga kapatid? Pandemic. Nag-online class, binubuhay ko lang, iniiwan ko na. Iinom ako dun sa barkada ko. Eh sa Batangas, uso pa naman ng pestahan. Pag nalaman kong may Shanghai, takbo na ako. Basta Shanghai, masaya na ako dun. Eh pagdating ko dun, 12:00 ng tanghaling tapat, mga kapatid, nagiinom na kami. Usbok kong usbok. Ganyan, mga kapatid. And I do agree, way back sa youth camp, may isang pastor na nagsabi, ang pinaka-number one na laging tinatarget ng kaaway ay anak ng pastor. Si Pastor Ronald, mga kapatid, may share ko lang. Muntik na, nagpi-50-50 ng umayaw nang dahil sa kanya lang anak. Kita niyo yan, mga kapatid. Grabe kumilos ang kaaway. Hindi kita pinipressure, brad, ha? Hindi kita pinipressure. May ibang... Hindi kita pinipressure, ha? Hindi ko kayo pinipressure. Kaya pagiging anak ng pastor, kailangan estilo mo. Kaya yung kulit namin, hindi namin mailabas. Sa bahay lang. Yung kulit namin. Konting kibulang na sabi, huwag kang ganyan. Maya ka, ang daming kapatiran. Tas ganyan kayo. Huwag kang ganyan. Nakakaintindi ka na. Ganyan, mga kapatid. Hanggang sa naiinis na nga ako. Na, Panginoon, ayoko. Lalayas ako. Ganto, ganyan. Nagawa akong sakta ng aking sarili. Ginugulo ng kaaway ang aking pag-iisip. Sabi mo, alam mo, kung ako sa iyo, umalis ka na dyan. Okay lang naman sa papa mo lang. Hindi, okay lang yan. Hanggang sa one time, sabi ko sa sarili ko, last na to, attend lang ako ng youth conference sa Batangas. And there's one word. Hindi pa po pastor si Pastor Guji that time. Brother Guji pa siya. That time, lahat ng pastor's kids, tinawag, tapos ang
ang speaker noon ay si Pastor Guji. Hindi ako nakikinig doon. Hindi po ako nakikinig. Pero may isang sentence lang na hanggang ngayon, bit-bit ko siya. No matter what happens, stay in the church. Let me be specific sa inyo, mga kapatid. Nagawa niyong magmura, go back in the church. Nagawa mong saktan si sister, si brother, go back in the church. Stay in the church. Nagawa mong uminom, nagawa mong magmura, nagawa mong mag-short, nagawa mong anong kalokohan, go back in the church, mga kapatid. Hindi naman tayo linggo-linggo binabago ng Panginoon. Linggo-linggo pinapaalalahanan tayo ng Panginoon Diyos. Araw-araw tayo binabago ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Kaya no matter what happened into your life, kung ano man mangyari sa inyong buhay, kung may nagawa ka kay brother, may nasabi ka kay pastor na hindi maganda, bumalik kayo sa church, mga kapatid. Go back in the church. Hallelujah. Ayoko bumalik sa church, brother. Nagkasagutan kami ni sister eh. Ayoko bumalik sa church. Ayoko muna magpakita. Kasi nag-iinit talaga ang ulo ko dun. Talaga naman. Ay inam ang aking init, ang ulo. Pagkakalig-alig ba naman? Amen. Go back in the church, mga kapatid. Na kahit anong mangyari, nagawa mong, ano man nagawa niyo, mga kapatid. Parang napapaisip ka, sumasagi sa isip mo, tanggalin mo agad yan sa isip mo. Bumalik ka sa church. Alam ko ang pakaramdam, mga kapatid. Alam ko ang pakaramdam na may absent na kapatiran sa church. Why? Nakikita ko yung itsura ng aking ama. So, tingin niyo ba, pag yung may mga abs, yan, masaya? Hindi, mga kapatid, nakakalungkot din, mga kapatid. May one time, mga kapatid, out of 15 church sa tuwi po, umattend 12. Diba? Nakakalungkot, mga kapatid. Shall we clap our hands to the Lord? Hallelujah. No matter what happened in your life, mga kapatid, you may be knocked down in your life. Hallelujah. Patuloy tayo bumalik sa Panginoon Diyos, mga kapatid. Patuloy tayo lumapit sa Panginoon Diyos, mga kapatid. If you have questions, ask God. Hallelujah. Kung may mga hindi ka maintindihan, iluhod mo. Sabi na nga ng former president ko, mga kapatid, kung ikaw ay may problema, huwag mong dibdibin. Ituhod mo. Bakit tuhod? Iluhod mo. Didibdibin mo pa eh. Pwede mo naman iluhod. Di ba, mga kapatid? Hallelujah. The devil knows your name but calls you by your sin. God knows your sin but He calls you by your name, mga kapatid. Hallelujah. What the Bible said, mga kapatid, the pain that you've been feeling is nothing compared to the joy that is coming. Hallelujah. If you are having a hard time right now, that simply means that God is preparing for you something better, something greater. Remember, mga kapatid, you are not being buried. You are being planted. Trust His timing, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Hallelujah. Kahit ikaw ay bugbog na kung bugbog, learn to rest. Learn to rest. Kung ano man ang inyong kailangan therapy, kung ang therapy nyo ay maglakad, walk. Therapy nyo ay magpatugtog, music. Kung ang therapy natin ay kumain na kumain, konti-konti lang. Di ako medyo, alam niyo man nga, personal trainer, medyo konti-konti lang tayo, mga kapatid. Amen. Everybody say, praise the Lord. There's a quote, mga kapatid.
God will send a broken person who needs to hear your story. So do not give up because God is writing your testimony. Hallelujah. In this quote, mga kapatid, ang Panginoon Diyos ang gumagawa ng plano. Although parang ito na ang katapusan. Parang pakiramdam mo, ito na. Panginoon, hindi ko na ata kaya. Hindi mo pala alam, nagsisimula pa lang ng testimony mo. Magsisimula pa lang ako ng testimony mo, ayaw ka na agad. Amen? He is writing your testimony. At ngayon, mga kapatid, kung na-imagine ko nga, kung ako natuluyan talaga noon, ngayon, hindi nyo nadidinig itong testimony ko. Hindi ko po binibida ang sarili ko. Binibida ko ang paanong ginawa ng Diyos at that time sa akin, mga kapatid. May kanya-kanya tayong challenges, struggles sa buhay, mga kapatid. But I want to tell you, mga kapatid, pressure will not defeat us. We are hard-pressed on every side, but not crushed. Confusion will not discourage us. We are perplexed, but not in despair. Opposition will not deter us. We are persecuted, but not abandoned. Hard hits will not destroy us. We are struck down, but not destroyed. Amen. Shall we clap our hands to the Lord, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Hallelujah. There are times, mga kapatid, na gusto na natin sumuko. Na gusto na natin umayaw. Kasi ang daming kailangan sa church, ang daming kailangan sa work, sa school. But I want you to be reminded, mga kapatid, habang ginagawa niyo ang mga bagay na ito, God is with you. He will never leave you. He will never forsake you, mga kapatid. Hallelujah. Kung ano man ang ating pinagdadaanan, mga kapatid, tayo patuloy na babangon, mga kapatid. Patuloy tayong lumapit sa Panginoon Diyos, mga kapatid. No matter what happened, let us continue to serve the Lord. Let us continue to keep on moving forward to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Knocked down, but not knocked out. Hallelujah. Hallelujah. Shall we clap our hands to Jesus? Kaya mga kapatid, may mga kaibigan ako hanggang ngayon, babalikan ka eh. Alam niyo bakit? Minsan babalikan ka. I-check ng Panginoon kung ginagawa mo pa din. Kukulit. Pre, meron ako dito. Mura na lang. Kasi hindi na si Duterte daw presidente. Hindi na si Duterte ang presidente. Mura na lang to. Ito na lang. Minsan babalik-balikan ka eh. Ng mga ganyang tukso, ng ganyang gawa ng kaaway. Why? Para di ma-check ng Panginoon. Kung ikaw ba ay, sige nga, tignan natin kung kakagat ka pa. May bagong sale. Dating gastador ka. Ngayon, nagbago ka na. Tignan nga natin. 50% sale. Tignan natin kung kakagat ka. Na dating mahilig kang, tawag dito, may bago kasi sa online eh. Nakalimutan ko. Yung sugal, scatter. Oo, usong-uso sa Batangas yun, mga kapatid. Nag-gym kami, lahat naka-cellphone. Anong ginagawa mo? Akala ko nag-email, gano'n, scatter, pindot na lang pindot. Sabi ko, pambira. Hanggang maubusan yung pera. Sugal. Ngayon, babalikan ka. Sige nga, may bagong scatter. Tignan natin, naglalaro ko ba yan? Amen? Minsan, babalik-balikan yan. Minsan, kalooban ng Panginoon na
na mangyari ulit yung ganon. To check kung ikaw ba ay kakagat pa ulit. Amen? Kasi minsan mga kapatid, pinagpipray mo na nga na ayaw mo, Panginoon, ayaw ko na nga niyan eh. Pero pag nandyan na, minsan kakagat pa. Sige nga, isa lang. Wala naman makakita eh. Sige, wala naman nakakaalam. Amen? Hallelujah. God is omniscient and omnipresent, mga kapatid. He is all-knowing, mga kapatid. Hallelujah. Kahit saan tayo magpunta, alam ng Panginoon Diyos kung anong ginagawa natin. Kahit tayo nasa CR. Amen. Alam ng Panginoon. Hallelujah. Let us clap our hands to the Lord. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. 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 In Isaiah 41 verse 10, the Bible says, Fear thou, not for I am thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Dito po ako magtatapos, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. There's one time na kumakalabog ako sa kwarto at naabutan ako ng aking ama. Alam niyo mga kapatid, sa sobrang ingay ko sa loob ng kwarto, sumisigaw ako. Sabi ko, pa, ayaw ko. Sukong-suko na ako. Ayaw ko. Itong mga gawain ito. Pwede naman si Renz na lang eh. Ako wag na. Yung Renz, yung bunso kong kapatid, mga kapatid. Ayaw ko. But you know what, mga kapatid? Iniwanan ako ng mensahe ng aking ama na hindi ako nakaramdam na siya'y nagalit. Alam niyo mga kapatid, normally sa isang magulang magagalit eh. Kasi nagwawala ka sa kwarto eh. Normally, mga kapatid. Pakiramdam ko, kumilos ang Panginoon Diyos. Dumaan ang Espiritu sa aking ama, mga kapatid. Sinlaki man ng barko ang iyong kasalanan. Sinlaki man ng barko ang iyong pinagdadaanan. Sinlaki man ng barko ang iyong problema. Gusto kong ipaunawa sa iyo, anak. Hallelujah. Ganon din sinlawak ng pagmamahal. Sinlawak ng dagat ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Ang pangunawa ng Panginoon Diyos sa iyo. Ang hirap minsan, mga kapatid. Ultimo, tayo na ang nagbubulag-bulagan. May mga signs na pinapakita ang Diyos sa atin. Kaya minsan, nasasabi natin, knockdown na tayo eh. Hallelujah. Panginoon, ayaw ko na. Kung sasabihin mong ayaw mo na, wag, kapatid. Try one step at a time. One step at a time. But this time, with God. This time, with God. If you have a prayer na parang hindi mo masabi sa kapatid mo, it's very, very sensitive for you. I-pray nyo ngayon, mga kapatid. Sabihin nyo, mga kapatid, sa Panginoon Diyos, na kahit kailan, ang Panginoon Diyos ay hindi bingi sa inyong mga panalangin. Hindi bingi ang Panginoon Diyos sa inyong mga panalangin. Hallelujah. Huwag niyong hayaan ng inyong kaluluwa ay mauhaw. Huwag niyong hayaan yung apoy na nagliliyab sa Panginoon Diyos ay mawala. Dahil araw-araw nandyan ang pagsubok. And every Sunday, kayo ay pinapaalalahanan na tayo lang ay magpatuloy sa Panginoon Diyos. Hallelujah. Hallelujah.
This time, mga kapatid. Hallelujah. Tayo po'y lumapit sa Panginoon Diyos, mga kapatid. Let us reach out to the Lord. Hallelujah. Hallelujah.